Amen? Ganda ng mga kinanta natin kanina, no? Sino sa inyo na bless? Mga composition po yan ni Kuya Irvin at ni Brother Jewel din. No? Kaya pag sinearch nyo kung nasa Spotify yan, wala pa. Wala pa rin yan sa YouTube Music, wala pa. Pero nasa page yan ng church, dun sa YouTube natin. Masaya ba kayo? Amen. Next week, bakasyon na eh. No? Next week din yung summer camp natin. Ilang araw na lang, malapit na. Bayad ka na ba? Para mga katabi mo, bayad ka na ba? Nauna yung bayad ng extra rice, no? Kaysa sa pag-full ng camp, no? Okay. May tanong ako sa bawat isa sa atin bago tayo magsimula. Isa sa mga bagay na gusto nating masigurado sa buhay natin ay siguradong mahal tayo ng Diyos. Ang hirap pumunta sa isang lugar kung alam mo yung mga tao doon din or yung kung sino man nando doon hindi tayo mahal. Lalong mahirap mabuhay kung ang kalaban natin ang Diyos. Now, alam niyo po si David sa Bible, hindi naman siya perfectong tao. Katulad din natin siya actually. Kung si David nagkasala, tayo rin naman nagkakasala. Hindi tayo perfect, Pero alam niyo ba na tinawag si David na isang tao after God's own heart? Ano ibig sabihin nun? Isang tao, man after God's own heart. Kung ano yung gusto ni Lord, kung ano yung nasa puso ni Lord, malapit si David doon, sa puso ng Diyos. And of course, dumating din sa time ni David na kung saan may mga hindi magaganda nangyari sa family niya, may hindi magandang mga nangyari rin sa buhay niya. Para bigyan ko kayo ng background, alam niyo po si David, mismong direct na anak niya, mga anak niya nagpapatayan. Mga anak ni David mismo. Siyempre, di ba pag nakikita mo parang nasisira yung pamilya mo, or kung kayo dito nag-aaway-away, nagmumurahan pamilya nyo, sa kanya iba nagsasaksakan talaga No? How would you feel? No? Tingin mo ba parang pinabayaan na ni Lord yung family mo? Or ikaw? No? Now, of course, dumating din sa mga maraming pagsubok si David katulad natin. Pero I believe, at marami ring scholars po na iniwala, na yung Psalm chapter 23, ito yung chapter na kung saan malapit nang mamatay din daw si David nung sinulat niya. Marami po nagsasabi dahil napakarami niyang realization dito sa chapter na ito. Alam ko po na ipangaral ko na ito ng ilang beses. Marami ng beses ako nakapangaral ng Psalm chapter 23 or pwedeng narinig nyo ito madalas saan? Funeral. Di ba? Madalas din nyo yan naririnig. No? Pero alam niyo po, yung Psalm 23, isang chapter yan sa Book of Psalm na kung saan kapupulutan natin ng napakaraming aral. At isa na doon po yung topic natin, ang kasiguraduhan sa pagmamahal ng Diyos. Sigurado ka ba na mahal ka ni Lord? Sabi ni David sa Psalm 23 verse 1, dyan ba yung verse natin? Pinoy version to, Sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, go. Lord, ikaw ang shepherd ko. Lahat ng kailangan ko, binibigay mo. Verse 2, pinagpapahinga mo ako sa magandang damuhan at nililid ako sa tahimik na batis. Binibigyan mo ako ng bagong lakas, ginaguide mo ako sa safe at tamang landas dahil yon ang promise mo. Verse 4, kahit pa sobrang dilim ng dadaanan ko, di ako matatakot, Lord, kasi kasama kita.
Sa tungkod mo at pamalo, alam kong safe ako. Next slide. Verse 5. Nagpe-prepare ka ng handaan. Nandyan ba? Ayan. 1, 2, 3, go. Nagpe-prepare ka ng handaan para sa akin. Nakikita pa yon ng mga kaaway ko. Wini-welcome mo ako na parang special na bisita at pinupuno ang baso ko ng sobra-sobra. Sure ako na lagi mo akong ibe-bless at mamahalin. At ang bahay mo, Lord, ang gagawin kong tahanan habang ako'y nabubuhay. Now, ito pong chapter na ito is very precious marahil sa bawat isa sa atin. Dahil yung sureness na binibigay ni Lord, una sa lahat yung pangailangan natin nandun. Ano? Sabi ni David sa verse 1, Lord, ikaw ang shepherd ko. And kung meron ka man nakikita mo na pangailangan mo sa araw na ito, asahan mo na ibibigay yun ni Lord kung ikaw talaga ay nakikinig at sumusunod sa Kanya. Bilang si David, siya po ay hari, pero nung una, isa po sa pinakamababang trabaho ay yung trabaho ng isang shepherd. Ano? Dahil po ang isang shepherd, hindi sila naaasahan pagdating sa labanan na talaga ng mga tao sa tao. Kasi ang mga kalaban ng shepherd, tao sa hayop. Ano? Now, ang shepherd po, para sa inyong kaalaman, ay laging wala or madalas nagta-travel sila kasama yung mga sheep. Dahil para po, in order na mabuhay din yung mga alaga nilang sheep at yung mga resources nila hindi maubos ng sheep, kailangan nila i-travel ito ng malalayong lugar. Para doon makakain, para doon makakuha ng supply ng pagkain. Ano? And of course, sa pagta-travel po ng shepherd, hindi po madali yun para sa kanila na maghanap ng pagkain. Lalo na kung alam mo sa sarili mo na yung mga tao rin, syempre madalas kung titira sila saan? Sa lugar na merong supply ng makakainan. Now of course, limitado lang din naman talaga yung supply ng merong makakainan. Pero as a shepherd, alam ni David na kung saan aalis nga siya dun sa lugar niya, pupunta siya sa hindi niya alam na lugar. Ganun ho ang ginagawa ng shepherd. Hindi ho yung alam na nila kung saan sila pupunta. Pupunta sila sa lugar na hindi nila alam kung saan at doon nila susubukan na pakainin yung kanilang mga alagang tupa. No? And just imagine na si David, every day of his life, he was walking by faith. And isang bagay na sure sa atin, ay actually, hindi tayo sure. Yun ang sure. Hindi ka sure. Walang 100% guarantee ang lahat ng bagay. Hindi mo alam yung posisyon mo sa kumpanya kung hanggang kailan ka dyan. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka magtatrabaho, kung hanggang kailan yung padala ng nanay, tatay mo sa ibang bansa. Hindi mo rin alam kung hanggang kailan ang buhay mo dito sa lupa. Hindi rin natin alam kung ano ba yung kakahinatnan din natin. Maraming mga questions sa ating buhay, talagang walang supply ng sagot. And at times kahit ako, may mga pwedeng mga bagay na hindi maganda nangyayari sa buhay ko, tinatanong ko rin si Lord kasi personally hindi ko alam yung sagot. At kahit pa mag-refer ako sa science, mag-refer ako sa mga iba't ibang mga klase ng disiplina, hindi nila kayang sagutin lahat din ng tanong sa mundo. Imagine hanggang ngayon, di pa rin alam saan ba nanggaling ang hangin. Di ba? Bakit may gravitational pull? Oo nga, may gravity, pero bakit meron? Bakit meron ng mga bagay na to sa mundo? And even tayo, bakit ka rin nabubuhay? Bakit may nangyaring di maganda? Bakit may nangyayaring mga magaganda? Ano ang reason? Ano ang purpose? Kahit po anong disiplina, hindi lahat nasasagot ng disiplinang yun. Yun ang sure. Sabi mo sa katabi mo, ang sure, hindi mo alam. Alam ni Lord.
Now, si David, of course, yung kailangan niya sa araw-araw, hindi niya rin talaga alam kung saan siya kukuha. Lalo na yung pangailangan din ng kanyang mga sheep. And bilang shepherd, nagta-travel sila, they don't know kung makakain ba sila tomorrow or not. Pero si David, ang nakita natin sa kanya, siya yung tao na merong pananampalataya. Mag-aalaga siya ng sheep, pupunta siya sa lugar, kahit hindi niya alam kung anong meron doon, safe ba doon? Meron ba silang makakain doon? Pero nakasurvive siya hanggang sa siya ay maging hari. Kaya pinapakita ni David sa verse 1 pa lamang kung paano siya unang lumakad sa pananampalataya sa Panginoon. Hindi mo nga alam, hindi ka sure sa anong pupuntahan ng buhay mo, anong kakahinatnan ng buhay mo, pero ang sure is si Lord, alam niya yung pangangailangan mo, ililigtas ka niya, kung ano yung need mo, ibibigay niya sa'yo. And bilang isang tao na hindi tayo sure talaga sa magiging kinabukasan natin, nakakapagod din ho mag-isip. Di ba? Sino sa inyo pagod na mag-isip? Paano na yung bukas? Paano na yung kakainin ko bukas? Paano na yung pamilya ko? Paano ko bubuhayin tong mga to? Naiisip din po yun ng shepherd, mga kapatid. Kung ikaw nag-iisip noon, wala tayong kaibahan kay David. Naiisip niya rin yun. No? Nakakapagod. Ano ang kailangan nating maranasan sa ating buhay? Ang kapahingahan na nagmumula sa Panginoon. Kaya take note, pagdating ng verse 2, tignan nyo ngayon anong sinabi dyan? Pinagpapahinga mo ako sa magandang damuhan. Sino dito nakapunta na ng Luneta? Doon sa may malapit sa may grandstand, no? Meron na? Meron ba ditong nakahiga na doon sa damuhan doon? No? Hindi yun humiga sa damuhan, nagtampisaw sa ulan, hindi yun okay? So, kapag humiga ka sa damuhan, actually mafe-feel mo yung lamig ng lupa. Pag humiga ka sa damuhan, anong amoy? Amoy lupa rin? No? Amoy damo? Malambot? Yun relax ka. Noong unang panahon ho, wala pang mga banig-banig. Tandaan nyo yun. No? Noong unang panahon, wala pa pong mga naimbento na Uratex foam para mahiga. Para sa ganun, maproteksyonan yung likod mo o yung katawan mo pag humiga ka, pag nagpahinga ka, damuho yan. Kaya ho, kahit nung unang panahon pa, ang ginagamit na unan or ginagamit na higaan, yung mga natuyong damo, alam niyo yun? Dayami, yung tinatawag na gano'n. Tapos pinagpapatong-patong, yan, para pag nahiga ka, malambot. No? Malamig, komportable. Pero in the case of David, alam niya na si Lord, nakikita ni Lord lahat ng isipin niya, lahat ng pangangailangan niya, at ipoprovide niya to sa kanyang buhay. Only if we let God actually provide for us. Yes, Lord, gagawin ko yung trabaho ko bilang shepherd, or ikaw, Kuludin, bilang isang empleyado, gagawin ko yung trabaho ko. Ikaw rin, ikaw, Mark, bilang nagmomotor, gagawin ko yung trabaho ko. Pero kung yung halimbawa may kliyente ba ako na lalapit sa akin, hindi ko po problemahin yun. Bakit? Si Lord yung magdadala nun para sa akin. Kung meron mang tip silang ibibigay sa akin, si Lord na bahala dun. Kung meron mang promotion sa akin sa work, si Lord na bahala dun. Hindi ko pwedeng isipin na, ay, kailan ba ako mapopromote? Anong ko? Kasi alam ni Lord yung kailangan ko. Kung nagkaroon ka ngayon ng anak, siyempre pag nagkaroon ka ng anak, yung sahod mo, di nagbabago. Di ba ganun sa mga trabaho natin?
Hindi naman nadadagdagan yung sahod din natin pag nagkaroon tayo ng anak eh. O kaya, meron kang mahal sa buhay, kasama mo na ngayon, dati di mo kasama. Siyempre, nadagdagan yung gastos mo. Pero take note na alam ni Lord lahat yon. Alam ni Lord yung lahat ng yon na kailangan natin. And for sure, kung tayo'y nagugutom, nauuhaw, alam din ni Lord yun. Ewan ko kung kayo kahit din sa mga mahal nyo sa buhay, alam nyo kapag hindi pa sila kumakain, alam nyo ba? Kayo, Tebel, Kuya Herbs, alam nyo ba kapag hangry kasi kapag ganon, di ba, madalas? Kapag di na kumain, di ba, parang iba yung mood mo, no? And lalo na kapag halimbawa, hindi mo nakuha yung cravings din ng katabi mo, ng friend mo. Di ba, sasabihin niya mamaya, inaya mo nga siya sa isang lugar, tapos sasabihin niya, ay, sana doon na lang tayo kumain. Di ba, pag hindi na meet yon, di ba, parang meron something eh. And of course, wala ring gana kapag walang pagkain, kapag walang pera, walang gana. Alam natin yun eh. Kahit sa mga mahal natin sa buhay eh. Di ba kapag malungkot, tinatanong natin, kumain ka na ba? Kapag nakikita rin natin pumapayat sila, talaga ba nagpapapayat ka o kulang yung kinakain mo? Alam natin eh, parang lumulubog na yung cheeks mo ngayon. O kaya, nagdo-double chin ka naman ngayon. Alam talaga yun natin eh, di ba? Nakikita natin, bakit? Kasi kasama natin sila lagi. And si David, sabi niya, nililid ako sa tahimik na batis. Ba't nga kaya tahimik? Again, kapag tinulad ni David yung sarili niya po as a sheep, ibig sabihin nun, yung master or yung shepherd niya mismo, concerned sa kanya. Ayaw siya ma-drown dun sa bagay na yun. Oo nga, bibigay niya yung kailangan mo, pero hindi yung to the max. Kasi minsan yun yung gusto natin eh. 'Di ba? Gusto natin yung mabilis na pag-asenso sa buhay, mabilis na promotion from mababang posisyon, gusto mo kaagad, yun nandun ka kaagad sa taas eh. Alam ni Lord yun eh. Pag merong isang bagay na mabilis na umaagos sa buhay natin, minsan napupuno kaagad tayo at hindi natin kaya dalhin yung bagay na yun. Kaya tignan nyo, di ba yung mga biglang yaman? May na-interview daw, majority ng mga maraming nanalo noon sa PCSO. Siyempre, nanalo sila, ilang mga milyon din, Hindi yung recent na nanalo, Kasi isa lang daw nanalo, sabi ng chika nila, Pero, yung mga nanalo noon, in-interview, nasa na yung mga milyon nila? Wala na daw. Bakit kaya? Ano kaya meron doon? Kasi alam ni Lord, actually, for us, bakit kaya hindi sa akin nangyayari yun? Bakit ganun? Alam niya it will drown us. Ganun din sa sheep, kasi meron silang wool. Yung mga damit natin, it's either cotton yan or may wool na kasama. And kapag naagusan ng tubig yung wool, bibigat. Katulad din ng pressure sa buhay. Pag hindi natin kaya, bibigay ka, susuko ka. Pwede kang malunod. Kaya at times, si Lord, inuunti-unti niya yun sa atin. Pinaparamdam niya, glimpse ng biyaya niya sa atin. Pero wag mong isipin na hindi darating doon. Amen? Wag mong isipin yun. Pero alam niya kasi yung need din ng bawat isa sa atin. Alam niyo si David, hindi naman siya naging hari kagad eh. Take note Si David, 17 years old.
Natalo niya si Goliath. No? Imaginein mo, Goliath yun, men. Lahat ng Israel takot sa kanya. Si David, siya lang yung bata pa na shepherd, hindi naman warrior, ang gamit lang ay tirador. Goliath full armored, matangkad, maskulado, masel-masel, 16-pack abs. No? Tapos kayang harapin ni David yon, na ganun siyang taong gulang. Sino mga 17 years old na dito? No? Parang ganyan yan si David nung time na yun. Ano, parang si David, bagong gupit. No? Ganun niya kay Goliath. Now, let me tell you, okay? So, naghahanap si Lord ng bagong king sa Israel kasi si Saul hindi sumusunod sa kanya. No? Makikita natin, 1 Samuel, na kung saan si David inanoint ni Lord nung siya inanoint ni ni Samuel nung siya ay 17 years old. Pero alam niyo ba kailan siya naging hari? Pwedeng meron kang calling in your life eh. You are called to be a worship leader. Gusto mo CEO ka, ganyan, yun yung call sa'yo ni Lord. Or someone else na talagang merong may mataas na position, madaming hawak na tao, pwedeng primary leader, anumang leader yan, wag lang hindi magandang klase na leader, no? Now, pwedeng may mga ganun tayong calling eh, no? Na prophesayan ka ni Bishop, kailan kaya mangyayari yon sa buhay ko? But si David hindi naman niya nakuha yun agad-agad eh. It took a lot of time. Ang alam ko po, 30 years old pa siya, tsaka siya naging hari. Hindi rin mabilis. Hindi rin mabilis. Kaya yung time din natin, darating yun. Pero hindi mabilis, pero sure na darating sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, darating sa'yo yung pangako ng Diyos. Amen? Come on, palakpakan naman natin si Lord doon. No? Then verse 3, binibigyan mo ako ng bagong lakas, ginaguide mo ako sa safe at tamang landas dahil yon ang promise mo. Every day, nakakaranas tayo ng kapaguran. Sinong laging pagod dito? Tin? Kaya lagi tayo tinatanong ni Tin, di ba, pag siya worship leader, sinong nakakaranas ng kapaguran dito? Kasi alam natin yun, totoo yun eh. Totoo yun. Lahat tayo napapagod eh. Napapagod naman talaga tayo lahat eh. Dahil maraming pressure, hindi lang sa loob ng family, sa trabaho rin. Tapos di ba meron ding pressure sa church? Meron ding pressure sa ibang mga bagay. Pwedeng sa age mo, iniisip mo, matanda na ako, wala pa ako naiipon, mga ganyan. Or ikaw na napapag-iwanan ng mga ibang mong friends, ng ibang leaders din. Pwedeng naisip natin yun eh. Of course, nangyayari sa atin na nangihina tayo, pero kailangan natin ng bagong lakas eh. Makapagbibigay nun, hindi ikaw, hindi yun yung katabi mo, hindi yun eh. Hindi kahit sino man sa atin makakapagbigay nun. Si Lord lang. Kaya when we give ourselves na Lord, parang di ko na kaya yung nangyayari sa buhay ko. Tama ka na nilapitan. Kasi kay Lord ka lumapit eh. And it happened to me as well. Kaya kapag lumapit tayo kay Lord, I believe, siya yung tutulong sa atin at magpapalakas. Yung mag-reignite sa atin actually, hindi si pastor, hindi ako, hindi kahit sino man sa atin. Si Lord. Kaya yung kikilos din kahit sa summer camp natin, hindi kahit sino man sa atin, hindi yung mga camp director, coordinator, ganyan. Hindi. Si Lord.
And ano sabi dyan? Ginaguide mo ako sa safe at tamang landas. Now, actually, napaka-ironic niyan. Kasi sinabi dyan ni David, i-guide daw sa safe at tamang landas. Tingnan nyo, no? Safe at tamang landas. Anong ulit sabi? Safe at tamang landas. Pero nakapagtaka, bakit sa verse 4, anong sabi? Next slide please. Kahit sa sobrang dilim ng dadaanan ko. Balikan ulit natin. Verse 3. Tignan nyo, no? Ano sabi? Safe at tamang landas. Sometimes yung safe at tamang landas, hindi yun yung madaling daanan. Tandaan niyo po yun, ha? Yung safe at tamang landas, hindi yun yung madaling daanan. For the shepherds, nung niresearch ko po yan at binanggit ko noon, lagi po silang umaakyat ng valleys. Hindi sa gitna ng bundok, yung mabababang lugar, yung hindi ka aakyat, kung hindi sa ibabaw. Bakit? Kasi kapag umulan, lahat ng tubig bababa. So, ano mangyayari? Kapag bababa yung tubig, matagal matuyo sa balat ng mga sheep yung tubig. Nakuha natin? Kesa kapag nandoon ka sa ibabaw ng mountain or ng valley, madaling matuyo. Dahil nasa elevated na level, nasa sikat din ng araw, at yung nasa ilalim, kasi nga, pababa yung tubig, yung stream ng water, hindi maano yung sheep. Kasi nasa taas ka. And yung nasa taas, kung ano ang valley, alam niyo po ba, it's a mountainous road, rocky road din ng buhay natin. Yun yung valley. Sino sa inyo nakaakyat na ng mula ground floor hanggang 14th floor? Ganon. 14th floor ha, na akyat hindi ng elevator, kung hindi ng stairs. 15th floor, matindi. Matindi tong mga to, no? Nangyari yun sa akin sa PBS eh. Noon, grabe, isa lang kasi yung elevator noon, parang kakabukas lang ng ano. Tapos, ay pinakuha sa akin sa sasakyan. Talagang wala akong magagawa. Bababa na ako doon, pinakababa. As aakyat na naman ako. Now, nung nakita ko, sabi ko, teka, yung pag-akyat, ang hirap. Yung pagbaba, yun yung madali. Madali pag bumaba eh. Kahit nga magpa-dagdag ganun ka na lang sa puwet mo eh. Mabilis na eh. Di ba? Pero yung pag-akyat, yun na actually nakakahingal. Pero, yun yung safe at tamang landas for David. Kung ano yung di madali, yun pa yung safe. Kung ano yung mahirap, yun pa yung safe. At yun pa daw yung tamang landas. Kaya if you think that life is hard, well, nasa tama kang landas. Kasi hindi ka nasa easy na lugar ng buhay mo. Kapag lagi ka nasa safe, wala kang matututunan. Kapag nandun ka lagi sa lugar na kung saan hindi ka hinihingal, ano mangyayari? Wala kang exercise, yung physical na katawan mo rin, at saka yung yung cardiovascular system mo, hindi matitrain. So, yun pala yung kailangan natin na malaman na ang safe at tamang landas is actually sometimes yun yung matataas na lugar, rocky road, at sometimes it is the darkest places of our life. Kasi tignan niyo sabi sa verse 4, kahit sobrang dilim ng dadaanan ko. Sino sa inyo, kapag madilim, yung dahan-dahan ka lang maglakad.
Dahan-dahan lang talaga. O kaya kapag, di ba, pag namatay yung ilaw, ano nangyayari? Tatakbo ka ba? Madalas ganun tumatakbo tayo pag madilim eh. Dahil bakit? Hay, baka may humabol sa akin, baka may ganyan. Di ba, yun yung inisip natin. O yung halimbawa, di ba, kapag magsi-CR ka, hirap makabangon, no? Pagkapatay ng ilaw sa CR, ikaw lang mag-isa. Mabilis kang tumatakbo, pwedeng ganun yung mo eh. Kasi bakit? Madilim. Some of us ganun eh. Meron tayong fear sa dilim. Now, tignan nyo na lang din yung kapanahunan nila, gaano kadilim. Wala pang Meralco noon, ano? Hindi pa na-imbento sino ba yung nag-imbento ng light bulb? Edison, tama ba? No? Ni Edison yung light bulb. Wala rin si Agapito Flores na gumawa ng fluorescent lamp. Nung panahon na yon. So just imagine, isang ihip nga lang sa sulo mo eh. Or mawalan lang ng gas yung sulo mo. The road is too dark. Lalo na kapag malamig ang simoy ng hangin. Pero, sabi ni David, kahit sobrang dilim ng dadaanan ko, hindi ako matatakot. Mas gusto ko yung English niyan kasi nakalagay doon, even though I walk in the valley of the shadow of death. Now, yung even though puro si David, in the valley of the shadow of death, na naman, puro sarili niya, nandoon no? Parang alone siya in the valley, kung sa English. Tingnan nyo, ano sabi? Sabi nating basahin. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear, okay, doon lang muna. No? Even though I walk, puro makikita nyo yung mga ginamit dyan, puro no? Parang mag-isa lang si David dun eh. Parang wala siyang kasama, no? And kung mag-isa ka, again, in that valley, perhaps dapat nga tumatakbo siya eh. Pero nakalagay, walk. Dinadala na naman tayo that we should take things slow. Huwag mo madaliin yung challenges sa life mo. Huwag mong madaliin yung mga kinakaharap mong problema. Kasi for sure, diyan ka rin tinitrain ni Lord. Diyan ka minomold ni Lord. At tandaan mo, kung ano man yung situation mo, it cannot harm you. Anong sabi ni David? For you are with me. For you are with me. Kasi kasama kita. Kaya sometimes, gusto kagad natin, maka-next season na kagad tayo ng life. No? Pero actually, sometimes, we should walk on it. Dahan-dahanin natin. Walk, hindi run. Kasi sure naman na safe ka pa rin. Oo, may problems, may trials, parang feeling mo mag-isa ka. Pero God's silence is not His absence. Tahimik ba si Lord? Parang di ba siya nagsasalita? Feeling mo mag-isa ka? Kasi sabi niya, even though I walk, wala siyang kasama eh. Hindi niya sinabing, even though we walk, even though I walk. Kung feeling mo minsan mag-isa ka na lang sa labanan ng buhay mo, let me tell you, kasama mo si Lord. Naulit ko yun sa inyo, God's silence is not His absence. May time na ganun, di ba? Pray tayo ng pray kay Lord, Lord, ba't ito nangyari sa buhay ko? Bakit hindi ko ito ba't nararanasan ko ito ngayon? Ang dami kong questions here and there. Di ba? Tapos, and yet silent si Lord sa lahat. Feeling mo, ay ako na lang yun, naglalakad lang ako, wala akong kasama sa valley of the shadow of death.
Pero I realize something, sabi ni David, wala akong dapat katakutan. Kasi kasama ko si Lord. Hindi porkit silent sa paligid, madilim, wala siya. Sa kadiliman, actually, doon makikita yung kaluwalhatian niya. Some people, ayaw nila ng dilim. No? They prefer yung light colors, kahit yung ganyan, or even yung maliwanag na lugar. Some people ayaw ng dilim. Pero some would argue na kahit yung creation, in the beginning, sabi ni Lord, let there be light. Pero ang ironic, kasi una sa lahat, si Lord naman, He is the light eh. Ba't pa magkakaroon ng light? Siya na yun mismo eh. Meaning, actually, may darkness, pero absence lang talaga siya ng light. May lugar lang na di naaabot or something like that. Pero wag natin isipin na parang kapag dark, wala si Lord. Kasi at the end of the day, si Lord, He is in everything. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Lord. Yun yung tandaan natin. Walang kahit anuman. Kulay man yan, anuman yung nararanasan nating situation, matataas na lugar, mabababang lugar, may angels man, may demons man, or anuman yun na situation natin, hindi makakapaghiwalay yun sa pagmamahal sa atin ni Lord. Kaya, tignan nyo yung next. Sa tungkod mo at pamalo, alam kong safe ako. Alam ni David na si Lord, bilang shepherd, kung siya rin naging shepherd, alam niya, si Lord may capability na i-defend siya sa pamamagitan ng pamalo. At mayroong capability din si Lord na i-discipline siya. No? May capability si Lord na i-discipline ka. Hindi porkit dinidisiplina ng Diyos ang mga anak niya, hindi niya na tumahal. Kahit din yung sheep, hindi porkit halimbawa pinalo ng shepherd yung sheep, or di ba may hook yon, hinatak yung leeg, hindi na siya mahal ng shepherd. Hindi po. Actually, sa Hebrews chapter 12, sa natin yung Bible natin, sa New Testament yon, mga kapatid. Hebrews chapter 12, nandiyan ba? Nilagay natin. Ayan. Verse 5 and 6. Sabay-sabay nga natin to basahin. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Nakalimutan nyo na ba ang paalala ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Anak ko, makinig ka kapag kinokorek ka ng Panginoon at huwag manghina ang loob mo pag dinidisiplina ka niya. Kasi kinokorek ng Panginoon ang mahal niya at dinidisiplina ang tinuturing niyang anak. Kaya, kung meron man din kahit sa church, nagsasabi sa inyo nagkokorek sa inyo, sa suot nyo, minsan nakakairita rin, di ba? Kahit paulit-ulit, kahit din sa mga pananalita natin, kinokorek tayo. Or even, pwedeng na-DA ka. Sino mga na-DA na dito? Kasama tayo sa fans club ng DA. De, joke lang. Sige, pikit nga kayong lahat. Tignan nyo, no? Sino yung mga na-DA na dito? Taas kamay. Di ba? Ang dami na rin. Now, kaya pala may ganun, dahil anak tayo ng Diyos. Kaya pala merong correction, masakit yun di ba? Yung nakakorek ka, parang feeling mo, lagi ka na lang mali, lagi nang tinitignan yung ugali mo, ikaw na lang lagi nakikita. Pero actually part yun ng pagiging anak pala. At part yun na kung saan kinokorek kapag mahal. Ito yung friends nyo rin, na hindi kaya kayong i-correct sa mali nyo at kinokonsinte ka pa, hindi kayo mahal nun. For sure, ito kung alam nyo yung isang tao, nasa mali na siyang landas ng buhay niya, hindi mo ba siya sasabihan?
Bro, alam mo, nakikita ko na talagang napupunta ka na sa hindi magandang part ng buhay. Hindi mo ba siya sasabihan ng ganun? Or sasabihin mo lang, ay, alam mo, papunta ka na dun, kaya sige, gawin mo lang yan. Abir! Hindi ganun. Hindi ganun, di ba? Kasi kung alam mo mapapariwara na yung buhay niya, hindi mo siya hayaan na mapahamak na lang. Amen? Kaya kung nakakarinig din tayo sa preaching na, uy, si Bishop, sinabihan ako noon. Akala mo, ikaw, wala na makaalam-alam si Bishop sa buhay mo. Feeling mo, artista ka. At dapat kang i-chismis. Hindi naman. Pero at times, nababanggit yon dahil sa si Lord na rin yung naglalagay din sa puso namin eh. May times din naman na hindi namin talaga meant yun sabihin. Pero si Lord na naglalagay sa puso, tapos nababanggit namin. Na may mga times na ganon. And feeling mo ngayon, ikaw yung kinakausap. Sino may mga ganon na experience, no? Amen? Ayan. Verse 5. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Nagpe-prepare ka ng handaan para sa akin. Nakikita pa yon ng mga kaaway ko. Wini-welcome mo ako na parang special na bisita at pinupuno ang baso ko ng sobra-sobra. One thing na nakita ko po dito is ipapakita ni Lord yung distinction ng totoong anak niya, yung totoo na sheep niya sa hindi niya sheep. Yung totoong kanya sa hindi talaga kanya. Yung mga kaaway natin, of course, sa panahon natin ngayon, hindi na applicable na kaaway natin yung kapitbahay natin or yung kamag-anak natin. Kasi ang totoong kaaway daw natin ay hindi flesh and blood, kundi principalities, powers, rulers. It's a spiritual thing. No? Kaya kung halimbawa meron ka nakakaaway na isang tao, probably merong kumikilos sa kanya behind. But nonetheless, ipapakita niya sa mga kaaway kung paano kanya binibless, pagtatagumpayin sa lahat ng pagkakataon. Remember Job? Ano sabi ni Satan kay Lord or adversary kay Lord? Sabi, Lord, kaya naman siya ganyan kasi pinagpapala nyo. Pansin nyo? Bakit ganun si Satan magsalita? Na, kaya naman yan ganyan si Job kasi pinagpapala nyo. Because the devil knows na nagkakaroon ng shift. Kasi actually, kung mapapansin nyo po kahit sa Bible, merong talaga mga positions yung angels. No? And ngayon, binigay yung earth for man. Alam ni Satan yung plano ni Lord eh. From start to finish. Alam din niyang talunan na siya. Pero patuloy niya yung pinapakita kay Satanas. Yung pagmamahal niya sa atin. Kaya tignan niyo, kahit si Job, nakaranas ng di magaganda sa buhay niya, at the end of it, nirestore pa rin ni Lord sa kanya yung mga bagay na nawala. Hindi lang nirestore na as is, pero doble. Except sa asawa, syempre. No? Dinoble ni Lord lahat. Lahat ng meron si Job. But what Job has is what David has. Marami ring tanong si Job eh. Katulad mo, katulad ko, bakit ito nangyari sa akin? Di ba? Dumaan din sa darkest places si Job. Iba lang ng sitwasyon sila ni David, pero may dark situation din sila. Pero one thing is for sure that the end of it, merong magandang naghihintay na buhay sa bawat isa na sumusunod kay Lord.
verse 6, dito na rin tayo magtatapos. Hindi ko na po elaborate yung 5 masyado. Sabi ni David, sabay-sabay po nating basahin. Sure ako na lagi mo akong ibe-bless at mamahalin. You need a lot of experience para masabing sure ka sa isang bagay. Tama ba? Subok na talaga ni David. In the good times and in the bad, masasabi niya palang sure siya. Hindi man siya maging sure sa lahat na nangyayari sa buhay niya, pero one thing na sure siya, ay lagi siyang i-bless ni Lord at mamahalin. Now, hindi yung star dito si David. No? Ang star actually dito is God's grace. Kahit na si David, many times, or masabi natin yung buhay niya, katulad din ng buhay ng bawat isa sa atin. Nagsimula ka sa mababa, tinaas ka ni Lord, in-improve niya yung buhay mo. Nakaranas ka ng maraming struggle sa life. Namatayan ka rin ng loved one, si David din namatayan. Nagkaroon ka rin ng pagkakasala kay Lord, pagkukulang sa Kanya, si David din nangyari yon sa Kanya. But still, mahal pa rin siya ni Lord. That is God's grace. Kaya kung ano man yung situation natin sa buhay ngayon, kapatid, huwag kang bibitiw kay Lord. Walang reason para hindi ka magpatuloy sa relationship mo sa Kanya. Walang reason. Kahit gaano man kabigat yung problema mo o pinagdadaanan mo sa buhay mo, kahit gaano man kahirap yung bagay na yan, na parang feeling mo gusto mo na give up, walang reason para sumuko ka. Walang reason. Kaya anong sabi ni David sa huli po, at ang bahay mo, Lord, ang gagawin kong tahanan. Habang ako'y nabubuhay. Huwag nyo naman husundin si David at dito na kayo magtayo ng bahay nyo sa church. Hindi po yung ganun, ano? Kung hindi, sinasabi lang ni David na mananatili siya sa presensya ng Diyos. Even to the point na malagutan siya ng hininga. Kaya sabi mo sa katabi mo, walang reason para di ka umate ng church, para hindi ka magpatuloy sa relationship mo kay Lord. Walang reason. Bakit? Kasi yung pagmamahal ni Lord, walang maiko-compare. Amen? So dito na-bless sa pagmamahal ni Lord. Come on. Now, gusto ko po kayong mag-group sa 4. So, siguro para hindi magkakatabi yung magpa-partner, paano ba gagawin natin na pwede? Huwag na yung magkakakilala. Kayo rin naman eh. Huwag na yung ganun. O sige, ganun na lang gawin natin. So harapan na lang daw, ganun ba? Tama ba? Kabilaan na lang, ganun na lang. Okay, kailangan 4 sa isang group. Hindi pwedeng count eh. Pero ilan ba tayo ngayon? Teka, si Tina, ayan na. Para maiba naman yung ka-group natin, no? 61. O, si Tito Jeff, magaling sa math. Ilang bilang yon? Para maging 4 per group. 15. Okay, count. 1 to 15. Teka. 16 yung count o 15? Kasi 4 na tao kada isang group dapat eh. May isang sobra syempre. Okay na, 15 na, okay. 15, 1.
5. Ikaw. One. Okay? Ano yung huli dito na number? 3. 4. Yun na doon? 7. Okay. 8. Ayan. Okay? So lahat ng mga 1, tayo muna lahat ng 1. Ayan. Lahat ng 1. Ayan, sige. Magsama-sama muna kayo. Dito na lang kayo. Lahat ng 1. Dito, punta kayo dito. Sige. Kayo mahiya. Okay. Then lahat ng 2. Dito naman, lahat ng 2. Ayan, oo. Yung 2 dito 1, itong 4 na naupuan, kunin nyo na yan, no? Yung 2, yung second row. Ayan, tapos 3, yung 3, tayo na kagad, 3. 3 dun sa third row. Ayan. Okay, ngayon pwede nyo kalasin yung upuan, tapos bilog na lang kayo. Ganon, ano? Tapos usod nyo na lang dito kay Herbs, sa medyo unahan. 3. Okay na yung 3? Yung 4. 4 dito sa fourth row. 5 doon. 6 dito sa unahan. 7 dito sa may aircon. 8 dito sa may electric fan. Medyo iyan nyo pa dito sa may unahan. Yan. Okay, dyan. Yan. Sige. 8, 9. Ay, wala mo na mag-start Number 10. Teka, 10 muna. Ito, 10 dito. Then, 11 dun sa kabila. Parang wala atong aircon dito. Naka-fan ba? Okay. 10. 11 to? 11? Ito, 11 dito. Kuha ka ng upuan mo dun. Ayan. 11, 12. 12 ba to? 13. Ayan, dito na lang kayo. 13. 14. Nasa yung 14? Kuha kayo upuan nyo, dito na lang din. 14.